So for now, ipasadyos na lamang yung brownout at saka yung taas ng presyo. Tumingala na lang siguro yung mga kababayan natin sa Oriental Mindoro. Wala ba talaga immediate solution dito? Kasi I'm not going to ask Ormeco anymore kasi nakailang hearing na rin, pinapanood ko ito dati, ang daming palusot, ang daming excuses on the government side. Mr. Chair, ang amin pong supply is mixed or blended. Meron po kaming tinatawag na subsidized dun po sa mga regular IPPs namin and yung mga na-aproba na po ng ERC under 57 megawatt. However, meron pa rin po kaming supply na nanggagaling sa emergency power. Ito po yung mga supply kung saan sila po yung sumasalo kapag kagaya ng aming, sa panahong ito po, ang renewable energy sources namin ay mababa. Minsan po walang takbo and wala po itong penalty. And then ang amin pong iba sa 57 megawatt na inaasahan po namin na tumatakbo na dapat. This is 24 megawatt po sana na tumatakbo na within this year, hindi pa rin po sila nakakapag-deliver sa Ormeco. Kasi ma'am, kung hindi nyo na ho kaya mag-deliver ng kuryente dyan, marami ako nakakausap na gustong pumasok dyan, sa totoo lang. May mga Chinese company, may mga European, gusto pong pumasok talaga. Hindi ko lang nga maintindihan eh. Bakit kayo pa ang patuloy nag-ooperate? Sa totoo lang ho, sinusukan na kayo ng mga consumer. Sinusukan na kayo ng mga tiga Oriental Mindoro. And it's a fact. Yung utol ko pa rito si Senator Raffy Pan-Chairman, problema na kayo. Bago pa ho siya, problema pa rin. Hanggang ngayon, hindi na natapos-tapos. Baka abutan pa kayo ng mga apo ko pag naging senador isang araw ngayon. Ganun pa rin ang problema. Attorney Rosan Lee, anong magandang gawin dito sa Ormeco? Laging brownout na lagi, mataas pa sumingil. Hindi na nahiya, Diyos ko po. Yes, Mr. Chair. Aren't they subsidized? They are receiving subsidy from the government, considering that they are off-grid. Okay. So they are getting a share on their subsidized approved generation rate from the UCME. All right. Yes. However, as explained, while NEA has been pushing for the utilization of renewable energy so that it can be blended in their energy mix in the effort to lower the rates, other than the subsidized amount or portion that is taken from the national government through the UCME. So, kailan ho kaya na makatikim yung mga tiga-Ormeco ng dire-diretso na walang brownout? Kasi may brownout na, may mataas pa na presyo, doble-doble yung pasanin. Ano ho kaya ang plano nito? Energy Regulatory Commission, maybe you could help. Ano hong solusyon kaya dito sa mga tiga Mindoro Oriental? Thank you, Mr. Chair. Sa pagkakaalam po natin ay may mga programa ang Department of Energy at isa na dyan ay yung pagganahin, yung transmission line na magkukonekta sa Mindoro Oriental at saka yung Occidental. Dahil po lalaki yung merkado, mas makakahikayat na tayo na mayroong mamuhunan dyan na mas malalaking planta nang sa ganon ay matugunan yung problema ng supply at hindi yung nangyayari ngayon na pautay-utay ang pagtatayo ng mga planta at karaniwan pa ay diesel. Sa parte naman po ng Energy Regulatory Commission, mayroon po kaming binalangkas na panukalang distributed energy resources rules para sa off-grid. Dahil nakita po natin na malalawak naman din po itong mga islang ito, itong mga off-grid areas na ito. At mayroon dito mga commercial establishments, mga industrial establishments. Ang gusto po natin ay mahikayat itong mga may-ari ng mga ganitong establishments na maglagay sila ng sarili nilang mga solar installations at kung sila ay mayroong extra na mapuproduce, ito po ay ibibigay nila sa kanilang mga cooperatives dito in the case of Mindoro, Ormeco, at sila po ay mababayaran equivalent doon sa sagar, yung socialized. At dahil po ito ay sagar, ang presyong ibabayad dito sa mga distributed energy resources na owners or operators, makakabawas po ito doon sa pangangailangan na i-subsidize yung generation cost ng off-grid ng Mindoro. Dahil po kung madi-displace niya yung generation lalo na ng diesel,
mas mabababa ang ang true cost generation. Ngayon po, kasama dito yung insentibo sa Renewable Energy Act na cash incentive na pupwede rin ma-access ng ating mga distributed energy resources owners or operators. So ito po, ang ginagawa lang natin dahil kung fully contracted naman ang cooperative, ang Ormeco halimbawa, magpapatupad tayo ng priority dispatch para dun sa export ng mga distributed energy resources. Nang sa ganon, itong mga diesel na nakontrata na ng Ormeco o ng kung sino pang off-grid EC, sila po ay standby na lang. Maaring babayaran pa rin sila ng capital recovery fee nila, pero at least hindi na sila gagastos ng fuel dahil po kada isang kilowatt hour na mapuproduce ng diesel. Katumbas po ito ng 1/4 ng cost ng litro ng diesel. So malaking bahagi talaga po ng fuel ng generation cost ng mga off-grid areas natin ay yung fuel cost. At kung ito ay madi-displace ng renewable, mapapababa na natin at madadagdagan pa yung yung capacity doon sa mga off-grid areas po natin. So for now, ipasadyos na lamang yung brownout at saka yung taas ng presyo. Tumingala na lang siguro yung mga kababayan natin sa Oriental Mindoro. Wala ba talaga immediate solution dito? Kasi I'm not going to ask Ormeco anymore kasi nakailang hearing na rin, pinapanood ko ito dati, ang daming palusot, ang daming excuses on the government side. What can we do about this? Do we have to shut it down? Siguro i-cancel na yung lisensya nila. Ibigay na lang sa iba kasi marami naman po nagvo-volunteer na gustong pumasok po dyan. Di po ba? I don't know. Yung sinasabi mo, agreeable ako doon. Siguro yung linya from Oriental to Occidental, maraming papasok na ika nga ng mga investors. Gusto po nila. So siguro, why don't we talk to Napocor or to the NGCP? NGCP, kaya ba na lagyan na ng linya lahat ng buong Mindoro na yan? Are you doing that now or is it Napocor? For the interconnection po to the main grid, we already have an ongoing Batangas-Mindoro interconnection project. Kailan po matatapos yan? For the submarine cable, 2028. For the overhead lines, 2029 po. So, kailan na mararamdaman ng mga kababayan natin sa Mindoro na tuloy-tuloy na yung kanilang power? Of course, Mr. Chair, subject po dun sa existence ng supply. But pag natapos po yung overhead, which is in 2029, makaka-source na po ang Mindoro Island from the main grid, which is Luzon.